Nabutas ang isang Coast Guard vessel ng China na may bow number 4103 na isa sa mga Coast Guard vessels na aktibo at nakadeploy sa may ayungin area ng West Philippine Sea. Ang pagkabutas ay nangyari noong March 27, nung nagsagawa ng resupply mission ang Pilipinas sa kanyang tropa na nakaestasyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Hinarang ng barkong ito ang ating BRP Cobra na siyang nag-escort sa dalawang resupply chartered vessel ng Philippine Navy, ngunit nagkaroon ng konting collision sa pagitan ng bow ng BRP Cobra at sa tagiliran ng bow ng barkong ito. Makikita sa larawan na nagkaroon ng dalawang damage sa katawan ng barko sa itaas ng waterline level nito. Makikita rin na nagsagawa ng pag-repair ang mga tauhan ng China Coast Guard sa nasabing damage. Marami ang natatawa sa damage ng barko ng China dahil ang barko na nakabangga sa kanya ay 320 tons lamang, habang ang barko na ito ng China ay mayroong displacement na 1,500 tons, na may habang 90 meters, habang ang BRP Cobra ay 40 meters lamang. Ang barkong ito ay dating ino-operate ng People's Liberation Army Navy ng China at ibinigay sa kanilang Coast Guard, kaya makikitang ito ay mayroon pang autocannon armament. Pagpapakita lang umano ito kung gaano kahina ang quality ng kanilang barko. At dahil ito ay galing sa kanilang Navy, ito ay nangangahulugan na ang kanilang mga barko na nakadeploy ngayon sa West Philippine Sea ay mayroon ding katulad na kalidad ng mga bakal na ginagamit sa hull structure nito. Nagkaroon ng mga pagtatalo sa social media dahil bakit hindi umano nagpalabas ng statement ang ating Coast Guard tungkol sa pangyayaring ito na nangyari 2 linggo na ang nakaraan. Marami naman ang nag-agam-agam na maaaring hindi nabutas yung barko. Kung panuurin ang larawan sa nasabing damage nito, wala umano ang deformation sa paligid ng nabutas na bahagi ng barko. Ito umano ay pintura lamang na natuklap. Ito umano ang dahilan kung bakit hindi naglabas ng pahayag ang ating Coast Guard nung nangyari ang collision, dahil walang nangyaring pinsala sa parehong barko. Ayon naman sa iba, ito ay talagang nabubutas dahil ang tumama rito ay ang mismong bow ng BRP Cobra. Ngayon na nakita umano ang kahinaan ng kanilang barko, ito ay nangangahulugang maaari ng makipagsabayan ang Pilipinas kung sakaling gusto ng China ng banggaan ng barko. Ang paglagay ng mga spike sa tagiliran ng ating mga barko ay malaki umanong magagawa upang magdalawang isip itong China na bumangga alinman sa ating mga barko ng Coast Guard. Kung ang kanilang barko umano ay na-damage, sa mahinang bangga lamang ng maliit na BRP Cobra, paano na kaya kung ang malalaki nating barko tulad ng mga Magbanwa class, ay ang siyang bumangga sa mga barko ng China? Gaano kaya kalaki ang damage na madudulot nito sa mga barko nila? Para sa atin, kung ito man ay totoo, na nadamage nga ang barko nila sa ganun kahina na pagbangga ng napakaliit nating barko, ito ay magagamit ng ating Coast Guard upang mabawasan ang pagiging bully ng China sa ating mga barko ng Coast Guard. Ito rin ay nagpapakita na kayang-kaya nating makipagsabayan sa kanila kung iuutos ng presidente, at kung ganito pala kahina ang katawan ng kanilang mga barko. Kung sa bawat paghaharang nila, ay magkaroon ng damage ang kanilang barko, ito ay magbigay sa kanila ng pagdadalawang isip, na harangan ang mga resupply mission na gagawin ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre. Ang mga Coast Guard vessels ng Pilipinas ay mga gawang Japan, kaya ang kalidad ng paggawa at mga bakal na ginamit ay talagang matibay at maaasahan. At kung susundin na lagyan ng mga spike sa gilid ng ating mga barko, na siyang tatama sa alinman sa mga barko ng China na haharang, ito ay magbibigay sa ating Coast Guard ng upper hand at lamang sa anumang sitwasyon. Ang spike o mga spike na bakal, ay maaring ikubli o magkunwari, na bahagi ito ng pagpapatibay o support structure ng barko, upang hindi magmukhang provocative. Hindi ito magdudulot sa isang digmaan, dahil hindi ito pumuputok. Ang Vietnam Ministry of Fisheries, ay sinasabing gumawa ng barko na may disenyong pangbanggaan sa harap nito,
bilang pangontra nila sa agresibong ding ugali ng China Coast Guard laban sa mga barko nila. At sinasabing medyo ilag ang China Coast Guard sa mga barkong ito. Kaya bakit hindi ito gagawin ng Pilipinas sa mga existing barko nila? Samantala, pinahayag naman ng Philippine Navy na sa unang pagkakataon bilang bahagi ng acceptance procedure sa dalawang Shoaldag Mk5, nagsagawa ng live fire testing ang Philippine Navy sa bago nitong Spike NLOS short-range anti-ship missile noong ika-10 ng Abril, bilang bahagi ng kontrata para sa supply ng weapon system para sa Acero-class fast attack interdiction crafts, Rafael Advanced Defense System. Sinasabing ang Spike NLOS missile ay may effective range na 30 kilometro, na mas mahaba kaysa sa Spike ER missiles ng MPAC Mk3 assault crafts ng Littoral Combat Force ng Philippine Navy. Bahagi ito ng Fast Attack Interdiction Craft with Missiles Lot 2 Combat Systems and Missiles ng Philippine Navy, na isang second list of Horizon 2 Phase Project ng revised AFP Modernization Program. Ito ay panibagong dagdag sa listahan ng mga missiles na ginagamit ng ating Navy. Sinasabing mismong ang Philippine Navy ang nagkabit umano sa missile system ng mga barkong ito, sa ilalim ng supervision ng Rafael, bilang bahagi ng technology transfer ng Israel sa Pilipinas, kung saan tutulungan ito ang Pilipinas na magkakaroon ng capability, na makagawa ng sarili nitong barko, base sa disenyo ng kanilang Shoaldag Fast Attack Interdiction Craft. Ang Pilipinas ay naghahanda na rin sa paggawa ng pinakaunang Shoaldag Mk5 sa kanyang sariling shipbuilding facility, at inaasahang umpisa pa lang ito sa tuloy-tuloy na paggawa ng Pilipinas ng mga barko para sa Navy, bilang bahagi ng kanyang self-reliance defense posture. Matatandaan na nababalita noon na may blueprint ang Jacinto-class vessels, at may license ito na gumawa sa naturang disenyo. Ayon sa mga huling ulat mula sa mga source, bagamat hindi pa priority sa ngayon, at hindi pa pinal ang nasabing plano, ngunit ito nga umano ang tatahaking landas ng Philippine Navy sa ngayon, bilang bahagi ng unti-unting paggawa ng sariling barko na mag-umpisa nga sa Shoaldag, sa mas malaking patrol vessel na gamit ang Jacinto-class vessel blueprint, at sa di kalaunan ay mga frigates na, o kaya ay mas malaki pa. Tayo ay naniniwala na medyo mahaba-haba pa ang tatahaking landas ng Pilipinas, bago tuluyang maabot ang pangarap nito, na makapaggawa ng komplikado na mga barkong pandigma, tulad ng mga barko na kanyang binibili sa ngayon, brand new man o second hand. Ngunit ayon sa kasabihan, lahat ng hakbang ay laging nag-uumpisa sa isa.